We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos maray na hapon mga kapuso, unin ang Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa ning katotohanan, mahatod din mga bareta ang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoportihiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Jesse Cruzat. Nagkapirang mga pulis, NUP asin PDL kan Calabanga MPS, nagpositibo sa COVID-19. Mga nakasabayang operating team sa drug operation kontra sa nadakop na NUP kan Magaraw MPS, naka-isolate naman. Uyang report ni Rosie Nieva. Kinumpirmar ngunyan kan Calabanga MPS na nagkapira sa saindang mga pulis, non-uniform personnel asin PDL ang nagpositibo sa COVID-19. Sigon ki Police Lieutenant Mark Espanya, Deputy Chief of Police ka nasambitan ng hepatura. Kanakaaging Lunes kan pigsa irarom sinda sa swab test kung sa insyam sa laog kan saindang opisina ang nagpositibo sa nasambitan ng helang. Sigwa po kaming tulong pulis nag-positive, duwang NUP, saka apat pong inmate. Bali mang siyam gabos mang sinagano din sa laog kang Calabanga MPS. Sa ngunyan, naka-isolate naman subuot ang gabos na mga nakahalubilo kan mga nagpositibo. Dagos-dagos man subuot ang transaksyon arog kan pagtataonin police clearance asin blotter sa paagi kan window transactions. Dugang pan Espanya, naghagad naman subuot sindanin request sa CSPPO na padarhan sindanin dugang na puwersa nganing makatabang urog na sa monitoring ngunya na election period. Mientras tanto, maski ang operating team kan PDEA asin CIDG Camarines Sur na nakaibanan kan Calabanga MPS sa anti-illegal drug operation kontra sa NUP kan Magaraw MPS ang pig-isolate naman. Itong pagbaybas mo sa barangay San Miguel, kay banan mamang PDEA Camarines Sur, and then ang CIDG, may pigbaybas po ba ka ma'am na NUP, kang Magaraw, Calabanga. Bali ma'am, kaibahan ka man sa muyang COP, sa Sir na Buro, tapos itong doong operatiba, saro po sinda sa nag-positive. Katakod kay ningunya na aldaw, pigsa irarom naman sa swab test ang mga personahe kan PDEA Camarines Sur nganing masyerto ang kamugtakan kan mga ini. Kaibanan si Carlo Abonita, Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Piglimitaran ngunyan ang mga taong nagpapabakuna sa JMR Coliseum Megavax Facility. Ini makalis na magpositibo sa COVID-19 ang haros kabanga sa mga staff kabali na ang vaccinators. Sigun ki Raynor Rodriguez, COVID-19 Vaccination Coordinator kan syudad ni Naga, isasarado na kuntan nida ang pasilidad ngunyan na aldaw. Alagad huli tadakol ang may appointment, ipinadagos na ninda ini alagad piglimitaran sanaan mga taong pig-akomodar. Sa aldaw nin Sabado, isasarado na muna subot ang lugar para tawandalan ang health protocols, silingkan paglilinig asin disinfection. Mantang liwat na mabukas ang pasilidad para sa pagpapadagos kan pagbabakuna sa aldaw nin Huwebes, Enero 20. Sa presente, naghahagad man ng dispensa si Rodriguez sa publiko huli sa nasambitan ng pangyayari. 20 po ang nag-positive sa tuya, just to be transparent. And sana dain na madagdagan kasi may mga Team A, Team B po baga ito. Pero nagpapahiling po kayo ini na very fast talaga po ang pag-ulakit. Magkakaigwaliwat nin pagbabago sa Operation Action Plan kan Diet LGU. Huli sa pagdakol kanang itatalan na nawang kaso nin COVID-19 sa probinsya.
Sigun kay Joan de la Fuente, Municipal Information Officer, binangana sa tulong grupo ang mga nasa frontline. Enot, iyo ang COVID-19 Dedicated Action Team na yung mamanihar asin ma-monitor sa COVID patients asin quarantine isolation. Pandua, iyo ang health personnel na yung matutok sa health programs. Asin panhuri ang res bakuna dedicated team na yung mamando kan pagbabakuna sa daet. Sa liwat na pagreorganisar kan IMT, mati subot ngunyan kan LGU ang kakulangan sa mga personaheng imbelto sa pagpuho kan COVID-19. Alagad hulit ak kalala og pasanakan 2022 asin day pang gayo subot na tatagamahanin pondo day pasangunyan makakakuanin bagong mga empleyado ang LGU. Sa presente nagahalat man subuot sa ibababang executive order ang banwaan gikan sa gobyerno probinsyal na yung magiging giyaninda sa pagpapautob kan mga panundot. Pinapaalalahanan namin ng lahat na sundin po natin ang mga ipinatutupad na minimum public health standard. Magsuot po tayo palagi ng face mask. Huwag po tayong masyadong maging kampante. Sarong residente kan Banwaan in San Jose, nakabakal ni subuot peking paracetamol sa nagpapabistong ahente kan sarong dakulang pharmaceutical company. DOH Bicol mayo pasubot na re-receiving report dapit sa peking mga bulong. Alagad nagwalat maninin patanid sa publiko dapit digdi. Yan ang tinutukan live ni Jessica Calinog. Jessica? Jessian, pigahandalan na paglakop kan peking mga flu medicines huli sa napapabaretang kakulanganan in supply kan mga ini, personal lang na eksperyensyahan kan sarong residente sa Banwaan in San Jose, Camarines Sur. Day subuot na pugulang masuya kan 35 anyos na si Ruby Joy Leong, makalihis na mapabakalan kan subuot peking mga bulong. At arog na kita kang puro na nasa pandemic kita, tapos arog pa kayo nanluloko pa sinda. Miyerkules kaya ninudto ka nakaaging semana kan may maghapit sa tindahan nindang ini sa Barangay San Juan sa Banwaan in San Jose, Camarines Sur na nagpabistong subuot ahente kan sarong bistadong manufacturing company nin bulong. Asin pigalok siya kaininin paracetamol na kan mga panahong ito ang napapabaretang nagkakaubusanan in supply. Medyo nag-worry din kasi ako duman sa sabing magkakaigwa ng shortage. So sabi ko nga ni kan pag-abot ng ahente, ay salamat, may nag-agi. Sabi ko, di ko nakaipuhan magparahanap. And nagtiwala din ako kasi sabi niya, ay hente nga din sila kang Unilab. Alagad paglilinaw ni Ruby, sa butika talaga siya pirming nagbabakal nin bulong. Asin ini an enot na beses niyang nag-aprobetsar na magbakal sa sarong ahente, huli naman sa nahiling niyang pangangaipo. Kaya nagsadya si pinsan ko na garo da fake sinabakal ko. Kaya nagpara-research na po kami. Base po duman baga sa kang original is dapat naka-diamond siya. Yung saka itong sa mga label niya, itong sa mga expiry date, iba po talaga ang mga pagkakalaag. Apwera sa pagkumpara sa pisikal na itsura, pigporbaran man subuot ni Ruby na tunawon ini sa tubig kung sa inari sa ninda na garo subuot gawgaw ang texture ka ini, asin garo ari na kan matunaw. Mientras tanto sigun kay Jelly Nuarin, National Drug Policy Compliance Officer kan DOH Bicol, kaipuhan pa mag-agi sa mabusising proseso sa paagi kan physical asin chemical na evaluation antes na makumpirmar kung peke talaga ang sarong bulong. We also have to verify din po since may mga manufacturers din po tayo na from time to time nagbabago rin po sila ng packaging. So bago po tayo mag-conclude, of course, kailangan po natin i-verify muna yung data. Pigtawan doon maninwari na importanteng maging rigmat ang lambang saro sa pagbakal nin bulong. Pigklaro maninwari na mayo nin shortage o kakulangan in flu medicine sa Bicol Region, basado sa pigsasagibong survey kan DOH Bicol. In Bicol Region, wala po tayong dahilan para mag-panic. We have sufficient stock of paracetamol and other flu medications. And we encourage everyone na pangkilikin din po natin yung ating mga generic alternatives ng mga gamot. So, aside sa mura po siya and effective din po siya gaya ng ating mga branded. Apwera sa paracetamol, Jessie, may mga bulong man sa sipon asin sa kulog nin hawak na nabakal si Ruby sa subuot ahente. An masiste, mayunin pagkakabisto kaini na nairehistro sa lugar. Asin hasta sa ngunyan, pigrurumdum pa ni Ruby an itsura kan mga nagpabistong ahente. Balik sa imo, Jessie. Jos Mabalos, Jessica. Bodega kan sarong-harong sa Barangay San Isidro, Iriga City, natumtom nin kasulo. Kinakarkulong 50,000 pesos na danyos na irehistro. Uyaliwat si Jessica Calinog.
Mayo nang naisalbar na dawa anong gamit sa laog kan bodegang inikan sarong-harong sa barangay San Isidro, Iriga City, makalihis ining matumtom kan nagbungkaras na kalayo, pasado alas 10 nin aga kan Enero 12. Sa video na ini mahihiling ang dakulang kalayo na padikit-dikit ng pigtutumtom ang mga kahoy, mga lumang libro, asin mga paroy na nakatambak sa lugar. Padagos man ang pigsasabugan ang kalayo ni nakabalding tubig asinin tubig na hali sa garden hose, mantang nagahalat na makaabot ang mga bumbero. Sigun ki Senior Fire Officer 3 Rodel Buenaflor kan BFP Iriga City, ang bodegang nasulo, pigagamit man subuot kan pamilya ko mulutuan para sa kakanon kan mga atama na ido. Mantang pahalinaan may sadiri, pigulaan subuot nin tubig ang mga baga kainingan ning mapundo na. Alaga day napalsok na entero ang mga baga. Mahangin-hangin ngunyan, nag-ulog garo duman sa mga source of ignition na pwedeng mag-propagate kan sulo, kaya nag-spread duman sa dirty kitchen na ito. Dugang pa ni Buenaflor, gibo sa kahoy ang haros enterong bodega. Asin kan sa indang pagresponde, fully developed na subuot ang kasulo. Kaya tulos nindang inagapan na dain na madanyaran pa, ang kataid na harong kaini. Na-contain lang si kasulo duman mismo sa dirty kitchen na ito. Dain na nagkalat sa sarong harong and sa inda mismong harong. Pigkakarkulong nasa 50,000 pesos ang binalat na danyos kan nangyaring kasulo. Pigpurbaran man kan GMA News Team na hagadan nin pahayag ang may sadiri ka na sulong lugar, alagad nagsayuman na ining mag-atubang pa sa kamera. Sa presente nagpapadagos pa ang investigasyon dapit sa insidente. Liwat man na nagpagirumdom ang BFP Iriga City sa publiko na pirming mangnuhon ang mga kagamitan sa saindang harong, asin magin maingat sa paggamit kan mga ini. De kuryente man, de gasul o de gatong. Tanganing maibitaran ang pagbungkaras pa kan mga kasulo. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Padagos pang madaranin 1,001 tuwa ang Philippines' longest running as in multi-awarded noontime show na Eat Bulaga. Sa satuyang milyong-milyong viewers worldwide, makaliis na mag-renew in Black Time Agreement ang GMA Network as in Tape Incorporated. Sa laog nin 42 na taon, as in 27 taon digdi nakatuwang ang GMA, nagtao ang Eat Bulaga nindaing pundong kaugmahan as in entertainment, as in public service sa pagikan sa indang mga segment, siringkan Mr. Pogi, Bulagaan, All for One, One for All, Pinoy Henyo, Little Miss Philippines, asin iba pa. Ngunya, nagpipreparar pa ang top rating variety show para sa mas enjoyable asin maugmang noontime experience para sa Dabarkad sa bilog na kinaban sa Iraruman, Giraray, kan GMA como sa indang home network. Padagos na po mga kapuso na madadalan ang Eat Bulaga tuyong Lunes hasta Biyernes, alas 12 nin udto, asin Sabado alas 11:30 nin aga sa GMA. Mantangan mga kapuso nyato sa abroad, pwede man magdalan sa GMA Pinoy TV. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Anti-illegal drug operation kan pinagsarong puwersa kan mga otoridad sa Banwanin Tinambak, Camarines Sur na pulis sa riribayanin putok nin Badil. Suspect sa operasyon, binawian nin buhay. Nasa 15,000 pesos na kantidad kan pigtutudang shabu na kumpiskar sa sarupang buy-bust operation sa syudad Maninaga. Uyan report ni Jessica Calino. Napuli sa riribayanin putok nin Badil ang isinagibong anti-illegal drug operation kan mga otoridad sa Banwaan nin Tinambak, makalihis na matanugan kan sospek na pulis ang sa iyang katransaksyon. Biniston sospechado na si Diosdado Padilla, pigkukonsiderar na high-value target na residente kan barangay Binanwaanan, Pili, Camarines Sur, asin kabali man subuot sa Provincial Database on Drugs kan Camarines Sur. Sigun ki Police Major Dino Regaspi kan Tinambak MPS, haloy ng pigmamanmanan ang sospechado, asin makapirang beses naman na nagkondusir nin test by ang mga otoridad. Alagad kan dakula na ang kantidad kan drogang piguulayan, sa kasana ini nagtugot na makihilingan para sa illegal na transaksyon sa Banwaan nin Tinambak. So nagkiguling armed confrontation sa pagitan kang suspect and so operatiba kang provincial intelligence. Si sarong operatiba po kang intelligence, may tama man ko tayo sa iyang parting dagan. Maswerte lang na nakasulot ng bullet vest po. So dahil siya na. Ang sospechado man ang pigdeklarar na dead on arrival sa ospital. Nakumpiskar sa sospechado ang maabot sa 15,000 pesos na kantidad din pigtutubod ang shabu, sarong kalibre 38 na badil na may laog pang bala, perang empty shell kan bala, asin tulong suway na sa shape pa nin pigtutubod ang shabu.
Mientras tanto, sarong drug personality man ang naarestar sa isa nagibong anti-illegal drug operation kan mga otoridad sa Barangay Peña Francia, Naga City. Kung sa inakumpis kardigdian sarong sa Shinin pigtutubudang shabu na kinakarkulong nasa 15,000 pesos ang kantidad. Biniston sospechado na si Luis R. Buis Jr., sarong online seller asin residente kan parehong barangay. Sa presente na sa kustodiya na inikan mga otoridad para sa maninigong disposisyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nilaog ninday pa nabibistong suspetsado ang Treasurer's Office kan lokal na gobyerno kan Ligao City sa probinsya nin Albay. Sa investigasyon kan mga otoridad, persahan subuot na niraot kan o ang deadbolt kan pintuan tanganing makalaog sa nasambitan ng opisina. Niraot man ang drawer as in steel cabinet kung sa inalalay digdi ang poko mas o menos 200,000 pesos. Sa ngunya nagpapadagos pa ng investigasyon kan mga otoridad nganing marikas na masusog asin mapanimbag ang taong nasa likod kan nasambitan ng pangahabon. Nagkapirang mga opisina kan munisipyo kan Calabanga, Camarines Sur para mientras na pig-lockdown makalis magpositibo sa COVID-19 ang kadaklan sa saindang mga empleyado. Mantang munisipyo man kan Kamalig Albay, naka-lockdown man ngunyan. Nasa 34 empleyado nagpositibo sa helang. Uyan report ni Don Jimenez. Nagkapirang mga opisina kan munisipyo kan Calabanga, Camarines Sur ang naka-lockdown sa ngunyan, makalis na magpositibo sa COVID-19 ang kadaklan sa mga empleyado. Katakod kay iniday na muna subuot pinalaog ang mga empleyado, imbes nag-work from home na muna. Maski ang ibang mga programa siring kan Business One-Stop Shop asin vaccination rollout, pinauntok na muna asin nakatala ang bukas ang giraray sa Miyerkules sa masunod na simana. Obheto ka na sambitan ng lockdown na masyerto na dain na magparalakop ang virus asin dain na makaapektar urog na sa mga namamanwaan na nagbibisita sa munisipyo. Kung nahuri-huri pa kami, baka lang araw kani kagulpian positive cases sa LCO. Pero kayan, baka si mga kliyente pa maulakitan pa. Sa Banwaan man ng Kamalig Albay, sarado man puun ngunya na aldaw ang bilog na munisipyo makalis na magpositibo sa antigen test ang nasa 34 mga empleyado. Nilockdown talaga natin muna kasi nagpa-mass testing tayo sa mga empleyado ay kaso marami nag-positive sa antigen. Sa ngunya naka-work from home man subuot ang gabos mantang pigahalat ang resulta kan RT-PCR test result. Alagad nagtitinirma na bukas sa sinaka-alert ang quick response team para makaresponde tulo sa anumang emerhensya. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Makaliis ang haros sarong simanang pagsairarom sa temporary lockdown. Pigbukas ang liwat sa publiko ang Department of Psychiatry kan Bicol Medical Center sa Kadlan Pili, Camarines Sur. Alagad mas pinaistriktong protocols na ang ipapautob digdi. Sa opisyal na pahayag kan manamiento ka na sambitan ng ospital, ang mga fully vaccinated na individual na sana ang tutugutan na makalaog sa pasilidad. As in istriktong ipapautob po ngunya na aldaw ang no vaccination card, no entry policy sa gabos na malaog digdi. Pun sa mga personahe kan pasilidad, mga bisita asin maging sa mga pasyenteng mapakonsulta sa sainda. Ang mga for admission naman na pasyente sa saindang ACIS o Acute Intervention Service ang kaipuhan magpresentar ni negative antigen test result na pigkuha sa laog kan 48 oras apwera pa sa saindang vaccination card. Ang pulisiyang ini ang kinakaipuhan subuot na ipautob kan manhamyento tanganing masyerto ang pagiging salbado kan lambang saro asin kan bilog na komunidad sa COVID-19. Sa ibong kan strikto mga panundon na ini, pigruso man giraray kan mga mapakonsultang pasyente ang enot na aldaw kan liwat na pagbubukas kan pasilidad. Kailangan na ma-check up siya. Nagwawala yan pag walang gamot. Masiram asin preskong bangus sardines na gibo mismo kan mga residente kan Magallanes, Sorsogon, namitan ta sa report ni Jessica Kalinog. Malaman, masiram, asin preskong sardinas na bangus. Natatakam na ba kamo mga kapuso? Ang homemade o lutong bahay na bottled sardines na ini, gibukan sarong organisasyon asin pwede nang manamitan sa Banwaanin Magallanes, Sorsogon. Maingat asin malinig na pigpepreparar ng mga sira ang inilalaag sa saindang packaging na bote. Nag-uutob man sinda sa proper hygiene, naka-uniforme, asin syertong malinig ang saindang mga kagamitan. Syerto man subuot na laabas pa ang mga sira asin iba pang ingredients, huli ta ini nakukuha sa nasa saindang komunidad. Ang bangus in oil po namin talagang masarap yan kasi locally based. Kami ang naghahanap ng mga ng isda, talagang sariwa. Kakaibang lasa talaga niyan kasi bawat preparasyon talagang pinag-iingatan namin.
an sa indang mga produkto, patok sa mga residente. Nay, ano pang lasa? Masarap, malinis naman. Sa tabang kan Magallanes State University, dain na nararaot ang mga sira na nadadakop kan mga parasira sa banwaan, hulit na nagagamit kan komunidad an sa indang mga ekipahe, na nagresulta pa sa tabang pangkabuhayan kan mga residente. We actually focused first on the technology of sardines making, and with that, we provided them skills in processing sardines because sardines is abundant in Magallanes. Apura sa bangus in oil sardines, nag-oopre man ang grupo ng Spanish-style sardines in tomato sauce, fish balls, asin mga tinapa. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong kasulo ang nagbungkaras kan subagong pasado alas 3 nin pagkahapon sa Barangay Lerma, Syudad Ninaga. Base sa inisyal na detalye, sarong apartment subuot ang nadanyaran sa lugar na tulos man na pigrespondihan kan BFP Naga. Sa presente, nagpapadagos pa ng investigasyon kan mga otoridad sa posibleng pigikanan kan kasulo asin ang kabilugang kantidad kan danyos na winalat kan nasambitan ng insidente. Padagos na pagrasay kan daga sa bulod na sakop kan Panganiban o Panganiran Piudoran Albay, pigahandalan kan mga residente sa lugar. Mga otoridad mauot na mabisita kan MGB asin FIVOX ang lugar para sa pag-aadal. Uyan report ni Don Jimenez. Ang pagrelokar kan mga pamilyang apektado kan pagrasay kan bulod sa parteng ini kan Barangay Panganiran Piudoran Albay ang naiisip na solusyon sa ngunyan kan mga otoridad. May hiling sa lugar na ini ang dakulan danyo suli sa padagos sa pagrasay kan mga kahoy asing gapo na nagiging rason kan padikit-dikit ng naaapektaran ang mga nyog asin iba pang pananom sa lugar. Sigun kay Kapitan Efren Leona, 5 pamilya sana ang dapat na mairelokar alagad pigahagad kan mga ini na mabugtakan nin infrastruktura ang lugar tanganing dain na dagos na madanyaran ang pagrasay kan bukid. Kana pikton tabi di sir. So mga nyugan tapos so mga palayan talagang apektado ta nagkataral iba nang so intirong palayan diyan sa baba. Para mientras man subuot na ipinapangalad kan MDRRMO Piudoran na nanuman na aktibidad kan tao sa lugar tanganing malikayan ang aksidente. Sa ngunyan talaga nag-order kami di magduman muna. Mag-iwas ang tao duman ta delikado. Asin makakag kami mga signages. Kanakaliis na semana, nagpasiring na subuot sinda sa MGB asin FIVOX nga ninahagado na mabisita ang lugar asin maaraman ang rason kanasambitan ng insidente. Para man kay Municipal Environment and Natural Resources Officer Catherine C., sa ngunyan da ipamasabi kung simpleng soil erosion sa naan nangyari na resulta kan pagkakakalbo kan kabuludan sa lugar. Kasi pag rainy season po doon po yung pag hindi na kaya ng lupa, kaya nagkakaroon po ng landslide. So, posible po ganon. Sa aerial video footage kan MDRRMO, may hiling na hali sa tuktok mismo kan bulod ang mga nagbubulos na laboy asin mga gapo. Sa ngunyan, day manalilikayan kan mga residente na maghandal na baka maapektaran ng ninterong tanuman nin paroy urug na tanasambitan ng lugar ang irrigation source kan sentro kan Piudoran. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. 11 oras na brownout ang piglalaomang maeksperiensyan sa bilog na syudad ni Naga asin nagkapirang parte kan Camarines Sur sa Sabado, Enero 15, 2022. Kabali digdihan mga banwaan kan Milaor, Minalabak, asin parte kan Pili pon sa Barangay Palestina hasta Barangay San Jose. Sigun sa abiso kan NGCP, mapon ang brownout nin alas 7 nin aga hasta alas 6 nin hapon. Opeto kay ni na matawandalan ang replacement of insulators asin iba pang line works arog kan maintenance activities. Best practices kan Iriga City LGU pag-abot sa pagresponde sa COVID-19 pandemic, pigbisto sa ibang nasyon o sa ibang nasyon. Uyan report ni Jessica Kalinog. Pigbisto ang lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga sa international na level ninhuli sa maray na pagresponde ka ini sa pandemya. Pero sa mga pigkukonsiderar como best practices kan LGU pag-abot sa indang COVID-19 response, ang saudan sa barangay o ang pagbugtak nin satellite market sa mga barangay, nganing day nakaipuhan pang magbiyahe kan mga residente para magsaod.
Yaon man to the rescue ang pagtaon in trabaho sa mga jeepney driver na nawaranin kabuhayan kan magpuon ang pandemya. Sa paagi kan pag-hire sa indakan LGU Como Shuttle Service kan mga frontliners. Pati naman ang pag-extender nin tabang sa mga Irigenyo sa paagi kan relief operations. Siring man ang activation kan sa indang incident management team kung sain bako sa nasa COVID-19 nakasentro, alagad magin sa iba pang sitwasyon. Alagad sigon ki Engineer Nona Santiago, Assistant City Planning and Development Coordinator kan syudad, ang pagkakaigwanin organizational structure as in support system sa buot kan lokal na gobyerno, ang saro sa mga mayor na rason kung taano tanagin epektibo ang sa indang pag-atubang sa presenteng sitwasyon. So we come up with this team who would manage this na kung saan may kanya-kanya talaga kaming field of expertise. So unlike the City Health Office talaga, sindaang very aggressive as far as the implementation of the pandemic issues in concern. Pigtawan doon man ni Santiago na ang pakikisumaro asin suporta kan mga Irigenyo ang may dakulang parte subuot sa pagiging matrayumpo kan mga programa kan gobyerno. Stakeholders' participation is also one key kung ngata nagiginibo may inita. It's not just the local government but also the commitment and the involvement of the community as well. Mientras tanto pigmamauot man subuot kan Iriga City LGU na mamantinir na ang mga epektibong lakdang na naisagibo ninda sa tahaw kan pandemya. Asin may apply man ini sa ibang sitwasyon, dawa pa matapos na ang COVID-19 pandemic. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, huli po sa padagos na paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa nasyon, ang Limitless, a musical trilogy part 3 Rise, magkakaigwanin pagbabago sa enot na kaining schedule sa February 19 as in 2022. Gigibuhon na sa napoy ni sa April 9 as in 10. Iniparte kan pagtitinir na pagiging prioridad kan safety kan artist, staff as in gabos na imbwelto sa proyekto. Ang gabos pong tickets na enot ng nabakal magagamit man po giraray sa bagong schedule kaini. Diyos mabalos po mga kapuso sa padagos na pagtaong suporta as in pag-intindi. Sa mga ipunin assistance dapit sa Limitless sa musical trilogy, pwede po kumong mag-contact sa email address, Facebook pages, as in mobile number na mahiling sa saindong screen. Madadala na episode na ini siniba pang lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta, hali sa manibaybang rehiyon. Minulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadarakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Diyos mabalos sa indong pag-antabay, pati na sa mga kapuso niya itong nasa ibang nasyon na nagtutok sa mga bareta sa rehiyon. Ako po si Jesse Cruzat. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Maserbi nin buong puso para sa Pilipino.